Marami dyan. Dati nakakatakot umuwi. Ngayon, I'm proud to say that the cities are much safer. Not only here, all over the Philippines, the cities are much safer now. Kahapon po, tayo pong tatlo sa loob ng lounge, tayo po ay nakapanood ng isang video. At ito po yung video. Maiksi lang po ito. Binala ko nila nasa loob. Kinuha pa rin yung sapatos, oh. Mga loko itong mga... May mga pasero pa, kawawa na may mga pasero. Shit, yun. Ito may ice pick pa yung isa, oh. Shit! Uy, delikado yun. Itong nakadamit. Ay, nakaubad. Gusto mo yan. Papa, baka madami pa tayo dyan. Ayoko niyan. Pasan ba yung mga pulis? Ito, ano ito, may kutsilyo, oh. Kaya, may nagpapaw ka naman. Ilang percent nga, Sir Camo, ang dinecline ng criminality? By since 2014, Yes. my 80%. 80%. 80%. So, can we say definitely that we are safe on the streets of the country? Lahat We na- are wala nang- safer than we've ever been. Okay? We are safer than we've ever been. And it will get better. It will get better. Wow. Malaking difference, yung wala nagiinuman sa kalye. Yes. Yung mga kababayan ngayon na nakakauwi na hindi natatakot. Siguro may mga kaibigan kayo rito, di ba? Na umuwi, mag-MRT, mag-jeep, tapos mag-tricycle, tapos maglalakad. Marami dyan. Dati nakakatakot umuwi. Ngayon, I'm proud to say that the cities are much safer. Not only here, all over the Philippines, the cities are much safer now. Ayon po sa ulat, armado ang isa sa mga ito ng ice pick, nanutok at ang iba ay nanakot at nang hablot ng gamit ng mga pasahero. Ito po ay hindi simpleng kalokohan ng kabataan. Planado po ito. Planado nila kung sino ang aakyat sa jeep at sino ang magbabantay sa baba nito. Ito ay malinaw na paglabag sa batas at tahasang paglalagay sa panganib ng buhay ng kapwa. Lubos akong nababahala bilang ama, lingkod bayan at Pilipino na nagnanais lamang ng payapa at ligtas na lipunan. Isipin natin, paano kung ang biktima ay anak mo, asawa mo, magulang mo, isang ordinaryong Pilipino na kumakayod, sumasakay sa pampublikong sasakyan at umaasang makakauwi ng ligtas. Batid ko ay panahon na upang pag-usapan ang pagsagot sa mga tanong kung ano nga ba ang hangganan ng proteksyon ng batas sa mga kabataan kung sila mismo ay tahasang lumalabag dito at nagbibigay ng takot at pangamba sa mapayapang pamumuhay ng iba. Hanggang saan ang proteksyon ng batas sa kabataan kung sila mismo ang tahasang lumalabag dito? Hindi po natin sinasabing pabayaan ng ating mga kabataan. Hindi po natin sinasabing tanggalin ng malasakit. Pero malinaw, ang malasakit ay hindi dapat maging dahilan para mawala ang pananagutan. Ang sabi ng kapulisan ay na-rescue na nila ang mga batang nasa video. Sino ba dapat ang sinasagip sa mga ganitong pagkakataon? Ang mga biktima ng kriminalidad o ang mga salarin? Sa makatwid, kailangan natin balansehin ang malasakit at pananagutan. Palakasin natin ang mga programang pangkabataan, edukasyon, gabay, oportunidad. Ngunit kasabay nito, dapat malinaw, ang bawat aksyon ay may kaakibat na bunga. Dahil kung hindi tayo kikilos ngayon, baka dumating ang araw na mas huli na ang lahat. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Thank you. Majority Leader. Oh, by the way, where did that happen? Saan nangyari yun, Senator Padilla? Doon po napanood po natin kahapon sa Las Piñas po. Ito po ay naganap noong ika-2 ng Mayo po. Las Piñas. Okay. Senator Tulfo, Erwin Tulfo. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Ang aking pong programa ay gumawa ng follow-up story po hinggil yan. Hindi lang po yan, meron din pong incident sa lungsod ng Maynila. Ganon din po, yung mga batang sangkot po ay na-rescue na rin po, nadala na sa DSWD. Ang problema po, Ginoong Pangulo, siguro sa ating butihing senador
ay kailangan paigtingin po yung law enforcement. Kailangan po yung police visibility natin para mababantayan ang ating mga kababayan. Pero ang mga naturang kabataan po na nakita po sa video, maging sa lungsod na Maynila, ay nasa pangangalaga na po ng DSWD at kausap na po ng DSWD ang mga magulang ng mga batang ito. Thank you, Ginoong Pangulo. All right. Majority Leader?